Magandang umaga po, mabuhay tayo lahat. Regimental Commander, kindly give your troops, tikas pahinga. Secretary Marojas, Secretary Rizal Licuanan, Commodore Richard Ritual, Captain Gaudencio Morales, Governor Hermogenes Ebdani Jr., Representative June Omar Ebdani, Mayor Peter Lim, Director General Emmanuel Joel Villanueva of the TESDA, former Representative Risa Ontiveros Barakel, Vice Admiral Alexander Pama, the FOIC, Vice Admiral Edmund Tan, Commandant Philippine Coast Guard, fellow workers in government, parents and esteemed graduates, officers, faculty members of PMMA, the PMMA Corps of Midshipmen, honored guests, ladies and gentlemen, mga minamahal ko pong kababayan, talaga naman po isang magandang araw sa inyo lahat. Bilang isang bansang napaligiran ng tubig, di na po nakakapagtakang nasa dugo natin ang pagiging marino. Mantakin po ninyo, sa mahigit 1,300,000 seafarers sa buong mundo, nasa 350,000 nito ay ating mga kapwa Pilipino. Ibig sabihin, isa sa bawat 4 na marino sa buong mundo ay kabilang si Juan de la Cruz. Madalas nga pong ilarawan ang sipag ng ating mamamayan bilang kayod marino. Tinitiis mabilad sa init ng araw, hinaharap ang mga dambuhalang alon at buong sigasig na nagtatrabaho. Malayo man sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito nga po ang pambihirang katangiang patuloy na ipinamamalas ng ating pong mga marino. Ngayong araw, 241 panibagong produkto ng Philippine Merchant Maritime Academy ang dadagdag sa hanay ng masisipag nating marino. Binabati po natin ang ating graduates sa tagumpay na ito. Congratulations dahil tapos na ang madadaling yugto ng inyong buhay. Tapos na ang practice at ang 4 na taong pagpapahinog sa paaralan. Simula na ang paglalayag sa tunay na lipunan. Simula na ng pagsuong sa mga daluyong ng pagsubok. Oras na ng pagpalaot upang pitasin ang katuparan ng inyong pong mga pangarap. Binabati rin po natin ang inyong mga magulang na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa inyong pagsisikap. Ang inyong mga guro na walang sawang nagpupunyagi upang salinin kayo ng husay at kaalaman. At ang PMMA na patuloy na umuhubog na mahuhusay, maasahan at dekalibreng mga merchant marine. Sa mahabang panahon, pinatunayan ng mga produkto ng institusyong ito na ang Pilipino ay maaaring magtagumpay. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo. Hindi matatawaran ang malaking kontribusyon ng ating mga marino sa ating pambayan. Nito lang pong 2011, ang total remittances ng ating seafarers ay umaabot ng $4.34 billion. 21.58% po ito ng kabuang $20.12 billion na remittances ng ating overseas Filipino workers. Kasabay nga po ng pagkain ng ating mga marino para may maihain sa hapag ng pamilya, napapalusog din ang ating pong ekonomiya. Sa inyong pag-iikot sa iba't ibang bansa, na ipapahayag at ipapamalas ang angking galing, sipag at dedikasyon ng lahing kayumanggi sa buong mundo. Inhinyero man, kapitan, kusinero o karaniwang empleyado, tunay nga pong kayo ang nagbibigay buhay sa mga barko. Kayo ang nagpapanatili sa matiwasay at maayos na daloy ng kalakal sa karagatan. Isipin nyo na lang, kung wala kayo sa serbisyo, ilang international commercial activities kaya ang mapupurnada? Ilang mga produkto at serbisyo kaya ang hindi maihahatid sa iba't ibang bansa? Marahil, iniisip po ng ilan, masarap at madali lang ang inyong trabaho. Libre na nga ang sakay ninyo sa magagarbong barko. Nakakapaglakbay pa kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Pero alam naman po natin hindi ito ang buong kwento. Kasabay ng paglalayag ninyo ang pagharap sa mga peligro at dilubyong kaakibat ng inyong trabaho. Napabalitaan naman po ninyo siguro ang mga Pilipinong nadadakip ng mga pirata, pati na ang mga sasakyang pandagat na nalalagay sa alanganin. Bukod pa sa mga ito, araw-gabi rin yung tinitiis ang pangungulila sa naiwang pamilya. Mulat po tayo sa ganito mga sakripisyo at pagsusumikap. Kaya naman doble kayo din ang pamahalaan upang mapangalagaan ang inyong kapakanan.
Maigting pong ipinapatupad ng DOLE POEA ang Memorandum Circular No. 2 Series of 2010. Tinitiyak nitong dumadaan sa malawakang pagsasanay ang ating mga marino. Paghahanda ito sa pagharap sa anumang masasamang elemento na maaaring sumalubong sa kanilang paglalayag. Kaugnay nga po nito, lahat ng mag-aaral sa PMMA ay dumadaan ng pagsasanay sa hukbong dagat sa larangan ng panseguridad. Sa pagkakalob natin ng mga makabagong kagamitan at sasakyang pandagat, binibigyan natin sila ng sapat na kakayahan at kasanayan upang maayos nilang magampanan ang tungkulin. Nagtutulungan na rin po ang POE at DFA sa pagmamonitor ng mga insidente ng piracy sa bansa. Inatasan po natin silang siguruhin ang kaligtasan at proteksyon ng ating seafarers, ang pakikipag-ugnayan para sa pagpapalaya at pagbawi sa kanila, at ang pangangalaga sa kanila pong mga pamilya. Di na rin po tayo lalayo pa. Nakaabot po sa atin ang ulat ng PMMA sa Local Water Utilities Administration o LUA ukol sa mababang kalidad at kakulangan ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Maglalaan na po tayo ng 5 milyong pisong pondo para sa pagsasaayos ng water supply system sa apektadong munisipalidad. Kasama na ang PMMA. Di naman po yatang tama ang mga nagsasanay na dumaong at maglakbay sa karagatan ay magkulang pa sa supply ng tubig. Di po ba? Sa maikling panahon pa lamang ng pagtimon natin sa bansa sa mabuti pamamahala, ibang-iba na po ang Pilipinas. Ang sumasalubong at madadatnan ng ating mga marino sa pagbalik sa bansa. Ngayon, sinusupo natin ang katiwalian upang maisagwan ang mas nakakarami palayo sa kahirapan. Sinisiguro nating sulit ang lahat ng pagtitiis, ang bawat pawis at sakripisyong inaalay ninyo sa serbisyo. Ang hiling ko lang po, huwag sana tayong paghinaan ng loob o magsawang tuparin ang ating tungkulin. Gaano man kalakas ang alon ng mga hamon, gaano man karaming unos ang bumuhos. Basta tayo'y nagtutulungan, siguradong malayo po ang ating mararating. Sa ating graduates, umaasa ako sa inyong pakikiisa sa pagtahak sa tuwid na landas. Maging bahagi man kayo ng Navy, ng Coast Guard o kaya man ay maging international seafarers. Tiwala kaming itataguin ninyo ang lahing Pilipino. Bilang mga scholar ng bayan, tungkulin ninyong isaalang-alang di lamang ang kapakanan ng sarili at ng inyong pamilya, kundi pati na rin ang kalakhang lipunan. Kasama ang sambayan ng Pilipino, tuloy-tuloy na po tayo sa paglalayag tungo sa tunay na kaunlaran, katarungan at kasaganahan sa ating pong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat.